Ito isa sa mga example video interview nila. So, panoorin natin. I was laying in bed and people were walking very slowly by me. The right-hand side I didn't know, but they were all very friendly and they touched my arm or my hand when they went by. But the other side were people that I knew. My mom and dad were there, my uncle. I have seen my mother recently more. How do you feel when you see her? Oh, wonderful. I can't say that my mother and I got along all those years, but we made up for it at the end. So, kayo na ang humusga. Pero sa nakikita ko, mukhang maayos naman yung way ng pagsasalita ng tao. Mukhang hindi naman siya nag-hallucinate, at least during that interview. Okay, so ano ang explanation ng science or ng medicine sa mga near-death experiences na to? Well, hindi sigurado kasi marami pa talaga tayong hindi alam on how the human brain works in every situation. Iba-iba ang mga theories, pero ang pinakamadalas gamitin ay, sabi, dahil nangyayari yung mga visions or yung mga experiences na to usually sa isang stressful situation or may pain na involve or may sakit na malubha yung tao, may gamot din na iniinom sila usually or may binibigay sa kanila or nasa isang aksidente. So yung utak ng tao nasa confused state. Maraming iba-ibang chemicals ang nare-release ng brain sa ganyang situations na pwedeng maging cause ng mga nakikita ng mga taong yun. Example, di ba kapag may mataas na lagnat ka, minsan iba yung tingin mo sa paligid mo, di ba? Parang malaki yung mga objects. Minsan, pakiramdam mo, parang lumulutang ka habang umiikot ka. Kasi yung utak mo hindi nagpa-function ng tama. Kombinasyon ng sakit mo at yung mga gamot na iniinom mo. Ganon din daw yun. Yung utak ng isang taong mamamatay na ay hindi na gumagana ng normal. Kaya kung ano-ano yung nakikita at naiisip nila. Pero again, wala pang sigurado na 100% ang science dito. Dahil nga, hindi pa natin alam lahat ng nangyayari sa utak ng tao hanggang sa ngayon. Maybe in the future. Pero ito ang problema, kapag hindi ma-explain ng science, yung ibang mga religious people, tuwang-tuwa. Kasi akala nila, tama na yung sinasabi nila kasi hindi masagot ng science. Hindi din naman kayang explain ng religion lahat about near-death experiences kasi iba-iba din yung mga experiences or yung mga visions ng bawat tao. Bukod sa relatives, yung ibang Christian na mamamatay na nakikita si Jesus. Yung Muslim si Allah. Pagbata naman yung involved, minsan mga classmates sila or yung teacher nila yung nakikita nila. Pero okay, sige. Gamitin natin yung study kanina. Pagpalagay na natin na totoo nga na susunduin tayo ng mga namatay na kamagulang or kamag-anak natin pag namatay tayo. Okay. Pero meron akong kilala na she was abused by her father when she was younger. Halimbawa, unang namatay yung tatay niya at nagsisi sa kasalanan. Does that mean that when she dies, yung father niya kasamang susundo sa kanya? That would be awkward. At paano kung ayaw niya? Kayo, kasundo niyo ba lahat ng kamag-anak niyo na namatay na? Okay lang ba sa inyo na sunduin nila kayo kung sakali? So marami pa ding tanong na hindi masasagot ng religion. So hindi dahil wala pa tayong scientific explanation, automatic na tama yung religious assumption. So pagdating sa near-death experiences, at this point, ang tamang sagot ay, we don't know for sure. Yung mga binanggit ko sa inyo kanina, yun yung mga alam natin so far, pero walang definitive explanation sa ngayon. Ganun talaga. Kung baga, in progress pa. Okay, so dun naman tayo sa ideas about heaven. Kasi lahat naman ng religion ay may isang form of heaven or reward kasi ito nga yung main product na binibenta nila, di ba? Yung idea na kapag sumunod ka ay jackpot ka, pupunta ka sa langit. Now, kada religion and culture ay may different idea about what is heaven. Usually depending dun sa kung anong importante dun sa culture nila. At syempre, ang mga religious people, hindi rin sila magkasundo kung ano ba talaga yung tunay na heaven or reward. So ito, let's hear some examples. That in the paradise, there'll be no sweat. Nobody has to work. There's no labor. Nobody has to pay for anything. Everybody has their own palace. Everybody will be served. Nobody will have to cook or get up and clean and wash and do dishes. Everybody will be served. Okay, so I'm assuming merong server si God, no? Meron server si God dun na hindi dating tao, di ba? Kasi parang hindi heaven kung ikaw yung server, di ba? Siguro may mga angel na server dun. Okay. Everything in life that you ever imagined, that you ever wanted, you will have it there, but on the highest level. Nice.
Next. Doon sa kabilang buhay, wala nang asawa ron. Wala na ron na mga relasyong sexual. Kaya, ano ang mangyayari ron? Doon, daw. magkakapatid na tayong lahat. Pati asawa mo, pati tatay mo, pati lahat ng makakasama mo ron, Ayos. magkakapatid tayong lahat. Skip na, no? Ayoko At na. ang panganay natin, ang Panginoong Okay. Hesukristo. Okay, skip na. May makapangyarihan nga ba na tunay na lumikha sa